Pumalaot nga pala kami kaninang umaga ni Buyok mga mare at pare dahil sasalok nga ho kami ng Skylab dahil ilang araw na nga ho namin niyang hindi nasasalok. Nagulat nga kaming dalawa ni Buyok mga mare dahil bandami nga rin ho naming huli at nakapag-uwi pa nga ho kami ng pang-ulam. Tapos ay nanguha nga rin pala kami ng duhat mga mare doon sa puno ng mga kuya doon sa itaas. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa islat. Ngayong araw nga pala ay pumalaot kami dahil sumalok nga ho kami ng Skylab. Pero bago nga kami pumalaot mga mare at parang mangunguha nga muna kami ng duhat doon sa puno ng mga kuya dahil hitik na nga ho iyon sa bunga. Wala kasing makapanguha doon dahil puno nga ho ng antik yung puno kaya naman natatakot nga ho silang magsiakyat. Kaya eto nga mga mare, naglakas loob nga si Buyok na umakyat ng puno dahil sabi nga niya baka nga daw naglilihi na naman ako ay baka daw kay maagasan. Diyos ko, day! Noong nakaraang araw kasi mga mare ay nakita nga namin itong puno ng duhat na hitik nga sa bunga at nangingitim talaga kaya naman parang naglaway nga ako. Pinipilit ko nga itong si Buyok na ikuha ko mga mare dahil napakatagal na nga hong panahon ng duhat pero hindi pa nga ho ako nakakatikim. Nagtataka nga kami dyan mga mare dahil hindi nga siya kinakagat ng antik at ang sabi nga niya sa amin ay kinaibigan daw niya kasi yung mga antik. Sabi ko pa naman sa kanya mga mare bago nga siya umakyat sa puno ay magsuot nga ho siya ng pajama tsaka long sleeve para hindi nga ho siya kagatin. Kung nakikita nyo nga sa video mga mare ay talaga namang nangingitim yung itaas ng puno ng duhat at talaga namang hitik na hitik. Sinabi nga sa akin ni Buyok na hindi nga daw niya maaakyat yung pinakamataas kaya naman yuyug-yugin na nga lang daw niya itong puno. Nagdala nga rin siya ng lambat mga mare para pang salunga daw sa mga magbabagsakan na duhat. Umakyat nga rin pala sa ibabaw ng bubong si Ate Megan at si Kuya Nigel mga mare at abot na abot nga ho nila ng kanilang kamay ang mga duhat. Sabi ko nga ay magdahan-dahan sa paglakad sa ibabaw ng bubong mga mare dahil baka mamaya ay magsilusot nga ho sila. Dahil hindi nga ho ako makakyat sa ibabaw ng bubong mga mare kaya naman si Ate Megan na nga lang ang aking pinaakyat, taga-video nga ho ni Buyok. Nakakatuwa nga mga mare dahil kahit umakyat nga sa puno si Buyok ay hindi po talaga siya kinakagat ng mga antik. Takam na nga akong kumain ng duhat mga mare kaya naman sabi ko nga sa kanila ay bilis-bilisan nga ho nila ang pangunguha. Dahil iniwan nga lang namin sa nanay si Malix mga mare kaya naman ayan at kasunod na nga rin ho namin dahil iyak nga daw ng iyak. Nyos ko day. Maya-maya nga lang ay natapos na nga rin sila sa pangunguha ng duhat kaya naman nilinisan na nga namin yan tapos ay nilagyan nga rin ho namin ng asin. Dahil payugyug nga ho yung ginawang pagkuha ni Buyok mga mare kaya naman kung mapapansin nyo nga ho yung duhat ay nagkapisa na dahil bang lalambot nga po. Pinilian nga rin namin yan mga mare dahil bandami nga rin naming nakuhang mga bulok na duhat. Bandami nga rin nasayang at hindi nasalo ng lambat mga mare dahil habang niyuyugyug nga ni Buyok yung puno ay halos lahat nga ay naglalaglagan. Craving satisfied na naman nga kami mga mare at eto nga si Megan ay nagkakain na nga doon sa itaas ng bubong pero wala pa rin nga tigil kakakain. Yes, good day. Pagkatapos naman naming manguha ng duhat mga mare at pare pumalaot naman kaming dalawa ni Buyok at etong at kasamahan nga namin si Oranggi at saka si Blacky. Yan nga ho ang itsura ni Blacky ngayon mga mare, talaga namang nakakaawat. Hindi nga ho namin alam ang dahilan dahil lagi naman ho yung pinapaliguan ni Buyok. Pagkarating nga ho namin doon sa aming Skylab mga mare ay punong-puno nga ho ng water lily yung loob nito kaya naman pinagtatanggal na nga ho ni Buyok. Marami nga rin kawayan ang nakita ni Buyok na nakapasok sa aming Skylab kaya naman pinag-aalis na nga rin niya. Sobrang lakas ho kasi ng habagat noong nakaraan kaya naman bandami nga hong basura na nakapasok. Tapos yun nga mga mare at pare nung malinis na nga ho ang loob ng Skylab ay agad na nga rin hong inangat ni Buyok yung lambat nito. May 3 pirasong tilapia na nga agad na nagpakita kay Buyok at bantataba pa nga mga mare. Medyo mabigat din daw yung lambat mga mare kaya naman sabi nga ni Buyok ay parang bandami nga daw naming mahuhuli ngayon. Tama nga ang hinala ni Buyok at bandami ngang laman ng Skylab at meron pa nga hong mga mamali. Bantataba nga rin ng mga tilapia at parang alaga nga sa cage kaya sabi ko nga kay Buyok ay parang bansarap nga mag-inihaw. At dahil tanghali na nga rin nung pamalaot kami ni Buyok mga mare at wala na ngang regaton or yung bumibili ng isda sa aming nayon kaya naman ilalagay na nga lang namin ito doon sa aming cage. Bubuhayin nga namin ito kaya naman pinatanggal na nga sa akin ni Buyok yung takip ng imbornal ng aming bangka para nga magkatubig ang loob. Wala namang masamang tubig dito sa laot kaya naman pwede nga ho mag-ipon ng mga isda. Mga tunay na tilapia nga ang huli namin mga mare at nakakatuwa nga dahil bang lalaki pa. Tunay na tilapia nga ang tawag namin doon sa mga tilapia na inaalagaan nga ho namin sa cage. Marami kasing nahuhuling iba't ibang klase ng tilapia dito sa lawa mga mare pero yung tunay na tilapia nga lang ang may halaga or yung nabebenta namin. Yung Gloria kasi na tilapia mga mare ay nabebenta nga pero napagkakamura naman ng halaga. Nyos ko day. Sana mga mare kung maghuhulog man sila ng tilapia dito sa lawa ay yung tunay na lamang para naman mapapakinabangan din. Pero sa bagay nakakain din naman yung ibang klase ng tilapia kaso nga lang ay walang halaga. Tapos ay hindi nga ganun kasarap, hindi tulad ng tunay na tilapia na inaalagaan nga ho sa loob ng cage. Sabi ng iba mga mare may lasang gilik o lasang damo nga daw ang
pang nakukuha or nahuhuli nga dito sa lawa. Pero bakit ganun mga mare? Hindi ko malasahan yung lasang damo na yun. Minamadali ko na nga si Buyok ng mga oras na yan mga mare dahil maaabutan na nga ho kami ng malakas na unos. Sabi ko nga sa aking Buyok ay sumilong muna kami sa likod ng pulo dahil naabutan na nga ho kami ng malakas na ulan. Natatakot na kasi akong maabutan ng malakas na unos sa laot mga mare dahil naranasan ko na nga ito at muntik na nga akong lumubog ang aming bangka. So nagpupumilit pa nga rin si Buyok na ulan lamang daw iyan at wala nga daw malakas na hangin kaya naman tinuloy na nga lang ho niya yung paglalagay ng isda sa aming cage. Habang tumatagal nga mga mare ay mas lumalakas nga ang hangin kaya naman sabi ko nga kay Buyok ay parang natatakot nga ho ako kaya naman umalis na nga rin ho kami agad. Naku mga mare at pare kapag nga si Buyok ang kasamahan mo sa laot ay talagang matetegi ka at kakabahan ka at nenervyusin ka talaga nyos ka day. Naalala ko kasi noon nung sumasalok din kami ng Skylab sa laot ay nabutan rin kami ng napagkakalakas na unos tapos ay kahit nakabagsak na nga ang angkla na aming bangka ay inaanod pa nga rin ang aming bangka sa lakas nga ng hangin. Tapos ay sasabihin lang sa'yo ni Buyok na ganun daw talaga ang mga mangingisda at inaabutan daw talaga ng malakas na unos sa laot ay mapapanyos ko day ka talaga. Yun lang naman mga mare for today's video kaya naman kung nagustuhan nyo nga ang video na to at kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulo ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. Bye!